Magandang araw muli, Elmer Ronquillo, ako sa CB. Narito ako ngayon sa childcare. So, 3 childcare ang pupuntahan ko ngayon. Magte-testing ako, mag-check ako ng mga ilaw, emergency light, exit light, fire extinguisher, fire blankets, at kung ano-ano pa na available na fire safety equipment doon sa mga building. So, 3. Kung makakapunta ako doon sa ika-4, okay lang. Ngayon kasalukuyan, wala pa yung mga bata. Ang aga ko, 7:30 pa lang ng umaga. Mamaya magsisidatingan na yun. Meron ibang mga bata nandun, pero hopefully, makarating na sila lahat. Pag nandito ako, sikat na sikat ako sa mga bata, tuwan-tuwa kasi nag-iingay ako eh. Papatunog ako ng smoke alarm. Ito yung playground ng childcare na ito. 4 yung childcare na sineservisyoan ko. Ito, sa Rydalmere, then Lidcombe, Granville, Leppington. Yung pinakamalaki nila yung Leppington. Meron pang isa pa nga pala, 2 pala, Miller and Busby. Okay, so 6 pala yun. Akala ko, 4 lang. Dumadami pa yung mga childcare na yan. Okay, so okay naman. Nakita nyo, maganda naman yung facility nila kahit maliit. Naganda ng trabaho dito ng mga early childhood and education. Alright, dito makaramihan mga estudyante yung mga nandito na iba-ibang lahi. Pero mayroong mga estudyante sila na nagtatrabaho. Dapat kumukuha sila ng kanilang certificate for or advanced diploma or diploma. Okay, balik naman ulit tayo. Ayan yung una. Pupunta tayo sa pangalawa naman. Ito naman yung pangalawang childcare. Okay, pasok na tayo doon. Second childcare na tayo. Nandito na tayo sa loob ng childcare. No, mga bata nakakulong pa doon sa isang room. Kaya pwede pa tayo mag-video. Tayo sa kabila. Yan. So, checkin natin yung mga extinguisher, ilaw, at marami pang iba. Ito naman yung kanilang play area. Meron silang sand pit. Tapos ito, playground. Meron silang talim na kalabasa. Ayos ah. And then, ang importante, ang aking inspeksyon, yung fire hose reel. Tingnan nyo. Ginamit, hindi ibinalik. So, yan ang trabaho ko. Pinatay ko na rin yung exit at emergency light doon. Tinetesting ko. Tuwan-tuwa yung mga bata. Halloween kasi ngayon. So habang Halloween, medyo dramatic, pinatay ko yung ilaw. Alright, naka-costume yung mga bata, nakakatuwa. Okay, trabaho ulit. Pangatlong childcare. So mabilis tayo ngayong araw na to. Sa 2 hours pa lang tayo, nakakapangatlo na tayo. Nakatapos na tayo. Lilipat naman tayo sa susunod na childcare. Lahat ng mga bata, naka-costume ng Halloween. October 31 nga pa lang ngayon. Okay, so 4th stop, another childcare. Pang-4 na childcare. Busby naman. Okay. So, checkin ulit natin yung extinguisher nila saka yung mga ilaw. Alright. Trabaho ulit. Ito ilalagay natin. Kakapit natin siya rito. Alright. Maganda bang tignan? Tapos na tayo. Testing na lang tayo ulit. Ayan. Nakakapit na natin. Maganda ang kinalabasan. Okay. Cool. Sa loob nitong Scribbles and Giggles childcare na ito sa Leppington. Yan ang kanilang playground. Okay. Mas malaking playground doon. Kita mo naman yung fire hose ko. May gumamit, naglinis siguro. Hindi marunong magsoli. So ibabalik ko. Yan ang trabaho talaga pag ikaw ay inspector. Aayusin mo, taga-ayos ka. Every 6 months lang naman ang inspection. Okay, tatapusin ko lang to. Tapos magkwekwentuhan ulit tayo. Natapos ko ng irolyo. Ngayon, kwekwentuhan natin. Siguro napansin nyo, wala akong kasama, no? Ilang trabaho pinuntahan ko, pero wala akong kasama. Kasi, yung ating mga assistant, wala na. Si Joel, nag-resign na. Si Jamer naman, may isang trabaho na. So, sinabi ko kay Jamer talaga na maghanap siya ng ibang trabaho dati. So, okay yan kay Jamer. Si Joel, hindi na lang nagparamdam. Sabi ko, mukhang nakakita na to ng trabaho. Kaya yun, tinerminate ko. Sabi ko, isoli na uniform niya. Balik tayo sa akin. Balik tayo sa kwento. Tapos na ako, pauwi na ako ngayon. So ganito ang nangyari, no? 2 linggo nga na sabi ko mukhang taon na to na si Joel ay naghahanap ng trabaho. So the second week, sinend ko na siya ng message na isoli niya na yung uniform niya saka yung kanyang susi. So sinuli niya the next Saturday sa isang job site. Okay. Tapos doon, sabi niya, nasa manufacturing na siya sa message niya. Okay, that's fine. So, ganun na nangyayari. Ito, si Joel,
Kasi may working rights na siya, so pwede na siya mag full-time work after his schooling nung semester break. And then si Jmar naman, talaga si Jmar, sabi ko maghanap siya ng ibang trabaho kasi hindi suited sa kanya yung work na to. At during the time, may Joel nga tayo. So si Jmar ngayon, nasa factory worker na siya ng salmon. Sa salmon, no? Nagpa-packaging siya. So good on him. Hindi. So ngayon, ang gagawin ko ngayon, hindi na tayo kukuha ng international student o yung mga may visa na dependent sila ng kanilang asawa na nasa student visa. Dahil unang-una, nasasayang lang naman kasi yung time natin, yung oras natin, yung pagte-training natin, yung pera, yung panahon. So, tapos tinuturuan pa natin sila mag-drive. And then, tinetraining talaga natin sila. At in the end, wala namang kinalalabasan. So, definitely, sayang lang. Kaya ang gagawin ko, kung ikaw ay permanent resident na at gusto mo ng career, that's the time na siguro magtuturo ako. At I'll hire you. Unang-una kasi, alam niyo, ng number 1 kasi sa mga international student natin kapag nanggaling sa Pilipinas at nakarating na rito, una, naghahanap muna sila ng local employment. Doon ako pumapasok sa local employment. And then pag during that time na binibigyan ko na sila ng konting mga trabaho na pwede na sila work as it is, doon the time naman naghahanap sila ng talagang trabaho nila na gusto nila. Ganun na nangyayari. Kaya I think sayang lang kasi, no? Hindi na ko na dapat gawin ito. Kasi once na makarating sila dito, mga international student, whatever the nationality is, dahil lang sa a lot of opportunity at freedom na nandito, nagkahanap sila ng ibang trabaho. So pag nakakita sila ng mataas-taas sa sweldo and then suited for them, they go for it. Hindi natin mabe-blame dahil kinakailangan nilang kumita ng pera. Okay, so that's it. Hindi mo na talaga tayo kukuha ng mga estudyante. Sayang na. Tulad ngayon. Kasi pag may estudyante ako, nakita nyo, nakalimang akong pinuntahan. Kung meron ako estudyante o trainee o assistant, hindi natin ito matatapos ng ganitong kabilis. Anong oras tayo? 11:30, pauwi na ako ng bahay. 10 minutes away na lang, nasa bahay na ako. Okay, maraming salamat muli sa inyo sa panonood. Si Elmer Ronquillo, ako sa Sydney. See you next time.